muli tayong makinig ng kanyang mga salita. Nais kong awitin muna yung Refiner's Fire bago ko ibigay kay Pastor. Salamat po pala muli sa Sister Pe sa sapatos. Sinuot ko na kasi sabi ni Sister Wife, isuot ko daw eh. Sabi ko, sige, susuot ko na. Salamat po ulit and to God be the glory. Amen. Awitin natin Refiner's Fire. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart. Purify my heart. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. God bless you po, Pastor. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord God. As we bow our heads. Hallelujah, hallelujah. Salamat aming Ama. We are bowing our heads in humility. You are holy, you are perfect. You are truthful, Lord. You are our Lord and our God. Salamat sa mga panambahan, sa mga awitan, sa mga patutuong aming naririnig. Sa inyong salita na amin ding maririnig, bago kami manalangin ng aming mga panalangin. It is said in your word, Lord, that if we have prayer request, let it be known. At ito'y natutupad tuwing Miyerkules during midweek service. But Lord, more than that, you preach your word for us, for our faith to increase. And this is your word, Lord. Salamat sa lahat ng provision,
Lord, hindi natatapos ang aming maiging patutuo sa mga bagay na maiging nangyayari at sa mga bagay na maiging mangyayari, Lord. As we humble ourselves once again, you speak your word. Thank you, Father, for the restoration of my voice. Kahit papano, aming Ama, ay may lumalabas ng tinig because this voice is from you and for you. We thank you, Father, for the healing of ours. Hanggang sa Biyernes sa mga gawain, Lord, sa convention, hanggang sa anniversary, Lord, sa linggo, kayo ang aming makita, aming Ama. We glorify your name, and you must always increase, and we must always decrease, Lord. We worship you, our Father. Hallelujah, hallelujah. In spirit and in truth. Speak your word before we plead our prayers. We thank you, Father, for thy grace. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. To continue, second part of the gates of hell shall not prevail. Of course, we know the background of this. Upon this rock, sabi ng Matthew 16:17 to 18, as we read, and Jesus answered and said unto him, kay Peter, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. Genesis 22:15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore. Again, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Amen. And the Lord once again will speak to us. Upo na tayo mga kapatid. Good evening. And salamat sa pag-iingat ng ating Panginoon. And of course, somehow, meron ng boses na lumalabas. Last Sunday, medyo nag-struggle ako ng morning service and I understood. Medyo pagod and yeah, the thing is, mangangaral pa ako ng hapon sa isang church anniversary. Kasama ko si Brother Danril at si Brother Alan. Sabi ko, hindi ako masyadong sisigaw muna dahil meron pang dedication ng place nila Aaron and Zoe sa gabi. Pero siguro ganun talaga, no? Hindi mapigilan. Pag talaga sisigaw ka eh. And ayun ang nangyari. Talagang ransak ang aking buong katauhan ng gabi. Salamat sa aking mga titas na pinagpahinga nila ako ng Monday. Though pahinga yon, pero may mga pinaayos pa rin ako. But nevertheless, kahit na paano, because I'm preparing also for Friday, nandun tayo sa PUP for the convention and tayo ang naatasan na mangaral sa umaga. So you continuously pray for everybody, no? Salamat kay Lord, patuloy siyang nangungusap, I believe. At nandito pa rin ang mga lola natin, no? From LA, from Canada, from Bacolod, no? Mami Roji, lakas palang maglakad si Mami Roji sa mall. Kahit pala buong araw. Alam ko, bumangon na si Tita Lea. Bumangon na siya. Ayun, nasa dulo pala. Baka ginawin sa harap eh. Nakabangon na. Yeah, salamat kay Lord and I agree. No? Hindi ko pang maiyak si Hani sa testimonyo niya kanina, no? Hindi niya pa sinabi yan na nag-fasting siya.
Sorry, no Sunday pala nag-fasting siya, hindi dahil wala ng pagkain sa bahay. Dahil walang kuryente pala. Yung stove pala namin electric, no? Yeah. Kasi maganda rin pala minsan na walang kuryente. Makakapag-fasting ka involuntarily. And meron pa tayong hangover sa mga bagay na nangyayari, sunod-sunod eh. After this, yung convention sa November 1, then after that, 2 days after, yung ating anniversary, which will transpire 2 days siya, no? Hanggang kinabukasan. And salamat kay Lord as I seeing the newlywed, no? Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi lang yung faith natin ang pinalalago ng ating Panginoon, no? Even unbelievers siguro. Naalala ko kanina kasi minute namin yung mga pinsan ko na hindi sila naka-attend ng wedding because ang fear nila yung bagyo, no? And yung mga pinsan kong yun, mismo taga-Tagaytay sila, mismo dun sa venue. At sila mismo nakikita nila na hindi maigi ang panahon. So, they themselves, nagdududa sila kung matutuloy. Sabi ko nga, wala kayo eh. Then, kinakwento lang kanina ng isa kong pinsan na yung the day ng kasal talaga, ng wedding day, tumawag yung panganay kong pinsan sa bunso. No? Kumusta ang panahon dyan? Sabi, maliwanag, walang ulan. Maigi ang panahon. Taga-Tagaytay na ito. Lumabas lang sa bibig ng pinsan ko, ang swerte naman ni Zoe, tuloy yung kasal niya. So, swerte ang tingin ng mga kapatid natin, no? But we believe, faith is revelation. No? Yan nga ang title natin eh. That in this church that was built upon the rock of revelation, even the gates of hell shall not prevail. Yun ang faith natin, no? So, hindi ito magic, hindi ito hearsay. This is not an imagination. Ibang imagination. Iba yung faith. May hawak kang substance. Meron kang hawak. Ang faith may hawak ka. Ang hope, wala kang hawak. Kaya ang hope talaga, hope against hope yan. Pero pag may faith ka, may hawak ka. Na? Something na hindi nakikita. Sabi ko nga, no? Nag-testify nga rin ako doon sa pinagpangaralan ko dahil hindi ko makontain eh. Para gumrabe pa talaga ang overcoming power the night before. Mismo itong church binaha. No? But we're seeing beyond. No? Pag na-practice natin, mga kapatid, yung faith natin, ang faith pina-practice yan. In other words, ini-exercise ang faith. Okay? Kung yung katawan natin para lumakas, ini-exercise natin. No? May mga panahon na dapat i-exercise natin yung faith natin. At pag lagi natin ito in-exercise isang araw, no? Of course, these are subject na naipangako na sa panahon ni Abraham. Tapos tayo, babasahin ko ulit, natapos tayo sa panahon ni Rebecca na magiging daughter-in-law ni Abraham. No? And mga kapatid, sa panahon din ng ating Panginoong Kristo Jesus, lumabas sa bibig niya that upon this rock I will build my church. This time, this is a Gentile church. No? Sila Abraham, mga Hudyo ito eh. Alam natin yung physical seed ni Abraham, si Isaac. Hindi si Ishmael. It is Isaac. Kaya nga si Isaac, ang pagkakaiba ni Ishmael tsaka ni Isaac, si Ishmael ay bunga ng lakas ni Abraham, pero si Isaac, bunga ito ng pangako ng Diyos. Para walang may pagbalaki ang tao. No? Kaya ano sinubukan ni Abraham kay Hagar, ang resulta nito ay si Ishmael, yes, lumabas. Minsan may mga hinihiling tayo kay Lord pag pinipilit mo, pag ayaw mo makinig sa Kanya, lalabas pero magiging problema mo yan. Kasi hindi galing sa Diyos yan. Ang galing sa Diyos ay si Isaac. Ang galing sa lakas ng tao ay si Ishmael. Pareho silang anak ni Abraham. Kaya nga may kita nyo, no?
Thank you. Sabi sumasabit pa rin. I'll just give a background kasi maganda itong analogy. Pag pumunta ka sa Jerusalem, yung templo ni Solomon, may katabing templo rin yun. Hindi ito, history na ito. Di ba? Ang katabi ng Temple Mount ay Mosque of Omar. Ang Mosque of Omar ang headquarters ng mga Muslim. At ang roots ng Muslim ay si Ishmael. Kaya kiniklaim nila yon kasi ang sinasabi nila, anak din kami ni Abraham, which is hindi naman mali. May point naman. Di ba? We are talking about prevailing against the gates of hell. May point naman siya. Totoo naman na si Ishmael, ang kanyang tatay ay si Abraham, si Isaac, ang tatay niya si Abraham din, pero magkaiba ang vessel. Ang pangakong vessel ay si Sarah, not Hagar. Kaya nung lumabas si Ishmael, ito ang naging problema ng mga binhi ni Isaac hanggang ngayon. Listen mga kapatid, minsan pag may pinipilit ka na hindi kalooban ng Diyos, ibibigay sa'yo ng Diyos, pero mag-struggle ka niyan hanggang sa dulo. Kaya wag nang pilitin. We must be at the perfect will of God. No? Yeah. Sino ba ang kalaban ng Israel, di ba? Muslim. Hanggang ngayon, ipinapakita ng Diyos na pwede kang magkaroon ng isang resulta na galing sa iyo. Pero si Isaac ang resulta na galing sa Diyos. Kasi baog si Sarah, matanda si Abraham, walang ibang way para sila magkaanak, kundi ang Diyos ang magbigay. Amen. Hallelujah! Because we're talking about the seed of Abraham. Okay. Si Isaac ay physical seed ni Abraham. No? Dalawa ang seed ni Abraham, isang physical, isang spiritual. Seed. Si Isaac ay perfect type, kaya yung binasa natin sa Genesis 22, ito yung panahon na hiningi ng Diyos si Isaac. Susubukin ang faith ni Abraham. Bakit susubukin? Ito na nga lang yung dadaanan ng binhi ko. Papatayin ko pa. Pero ganun ka lakas ang faith ni Abraham. Hindi niya nakikitang mamamatay si Isaac. Ang nakikita niya, alam kong dadami ako. No? Kaya nga nung bago pa rin yung kasal, no? Daming testimonials yun eh. Kasi even yung mga bisita, nagtaka eh. No? Even yung mga bisita na biglang umigi ang panahon. Yeah. Hindi lang isa na nalangin dyan. Kaya nga yung aking mga anak, nakikita ko sila, of course. I've seen their preparations. Tapos ang makikita mo, binahaan church, baha sa labas, nasira pa yung isang sasakyan. All things are not favorable. But there is a church that even the gates of hell shall not prevail. Amen. Nung tinanong ako ng aking mahal na anak, Dad, tuloy kasal mo? Tuloy yan. No? Dahil ang faith, iba na nakikita yan. And you must believe. You only believe. Yeah. Kaya nga, yeah, all glory to God. Ako hindi. No, marami siguro, kahit Sister Han, sinabi niya na talagang ipinakita sa kanya ni Lord. Yeah. Ipapakita sa atin ni Lord. God is good all the time. Thank God. Hallelujah. Yeah? Si Abraham. Kaya ito yung sinabi sa kanya eh. Nung sinabi sa kanya ng angel, huwag mo siyang patayin. Dito sa Genesis 22:15, the angel of the Lord called unto Abraham out of the heaven the second time and said, By myself I have sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing,
and has not withheld thy son, thine only son. Bakit na-please ni Lord si Abraham? Yung kaisa-isa niya, actually hindi isa yan kasi buhay na si Ismael Pero sa tingin ng Diyos, isa lang yan. Itong dadaanan, hindi mo sa akin pinagkait. Mga mahal kong kapatid, pag ang Diyos ang humiling, hindi ka talaga nagbibigay. You cannot outgive God. Hindi mo pwedeng mas marami kang binigay kaysa sa Lord. No, no, no. Kung wala si Lord, wala tayo. Alam niyo sa palagay ko kung anong tumatakbo sa isip ni Abraham? Kung wala nga yung humihingi, wala nga tong Isaac na to I think mga 14 years old na si Isaac, lumaki na siya. No? Nag-mature na siya. Natuwa na siya. Biro mo, natuwa na si Abraham, nagbinata na si Isaac, tapos saka hihilingin ni Lord. Pero yung faith ni Abraham, punong-puno na ng exercise Alam niya, nakikita niya in the future, para bagang hindi niya nakikitang mamamatay si Isaac, alam ni Lord, ito rin ang gagamitin. And it happened. No? Pinahinto siya ng Diyos. Huwag mong patayin. Nakita ko na. Hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak. There are times, mga kapatid, listen to this. There are times, para mag-increase ang faith mo ng matindi, may hihilingin ng Diyos sa'yo. At ang matindi rito, yung kaisa-isa mo. Something precious to you. Madali lang ipamigay yung marami ka Tama? Pero yung kaisa-isa na hindi ko alam kung ano yan, na minsan, i-challenge ka ni Lord, ayan. No? Kaya nga, no? Makikita natin dito, pinangako agad ni Lord, hindi lang sa Kanya. Sabi niya sa verse 17, that in blessing I will bless thee, and in multiply I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore. And thy seed, it can be double meaning. It can be physical, it can be spiritual. Thy seed shall possess the gate of his enemies. Alam ng Panginoon na merong laban. Meron. No? Kaya walang enemy kung walang laban. But the promise to the seed of Abraham, no, gate pa lang ng enemy, aangkinin mo na. Hindi makakapanaig yung pintuan pa lang. Ibig sabihin, hindi lalalim ang kapangyarihan ng kalaban sa atin. Sa pintuan pa lang, patay na siya. Sa pintuan pa lang, overcomer na tayo. Amen. Hallelujah! Hindi ito lalayo, hindi ito lalayo. No? Alam mo palang, itsura pa lang ng kasamaan, overcomer ka na. Kaya huwag kayong susubok. No? Pintuan pa lang. Kailangan ma-overcome mo na. Itsura pa lang ng kasalanan. Itsura pa lang na pwede magpahina sa'yo. We are overcomers. And now, no? Lumaki si Isaac, mag-aasawa na siya. And that seed must be preserved. Okay. Ito yung binasa natin. Dito tayo natapos. So, itutuloy na lang natin. No? Sabi rito, no? Si Rebecca, ito dito na natapos. Kay Rebecca, no? Nag-meet sila ni Eleazar sa isang balon. No? At pinainom ni Rebecca si Eleazar, pati yung mga kamelyo. At yun ang sign na hiningi ni Eleazar. Pumunta siya sa bahay ni Eleazar, no? Ni Rebecca. Kailangan dalhin niya na si Rebecca. Rebecca types the bride. Eleazar types the prophet. Na kailangan niyang dalhin si Rebecca para mapangasawa ni Isaac na anak ni Abraham. Isaac types Christ. No?
Perfect yan. At kailangan dalhin si Rebecca kay Isaac. May problema tayo. Sabi nga ng prophet, itong mga kapatid ni Rebecca, type ito ng mga denominational na pinagalingan natin. Hindi siya pakakawalan hanggat maaari. Kaya nga tayo, called out tayo eh. Galing tayo sa iba't ibang religion. We are called out. Nung narinig natin si Eleazar, kailangan tayong lumabas. Kailangan natin ma-meet si Isaac. Hindi natin ma-meet si Isaac pag nandun pa tayo sa mga, katulad si Rebecca, sa mga kamag-anakan niya, kailangan niyang dalhin. At mga kapatid, aksidente ba? No? Katulad dito, nung naipag-pray si Rebecca, mismo sa bibig ng kanyang mga kamag-anak. So, Genesis 24:59, and now we will go further. And they sent away Rebecca, their sister, okay, thank you, and her nurse, and Abraham's servants and his men. And they blessed Rebecca and said unto her, sino itong mga nanalangin? Yung mga kapatid ni Rebecca. Itong panalangin nila, hindi ito aksidente. And it still applies sa panahon natin because we are also seeds of Abraham. Tingnan natin kung anong channel mamaya. Kailangan may tamang channel yan. Okay. Sabi rito, and they blessed Rebecca and said unto her, Thou art our sister. Be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. Amen. Alam mo, yung possess the seeds of which they hate them, enemies yan. Kaya nga, touch not the bride. Touch not my anointed ones. Marami tayong challenge. Marami tayong problema. Kasi hindi tayo pwede maging overcomer kung wala tayong i-overcome. Amen? Yan na lang ang isipin natin. No? Ang mga believers, ang mga binhi ni Abraham. Okay. Doon muna tayo sa physical seed. Alam natin, no? Sino anak ni Rebecca at saka ni Isaac? Dalawa. Pero sino ang elect dyan? Jacob. Not Esau. Jacob became Israel. Hallelujah. Si Israel, dyan ang galing yung 12 tribes. Actually, 13 yan. Kasama mga Levites. At lahat doon, no? Each tribe, Benjamin, Joseph, Judah, Reuben. Kaya nga, kailangan ingatan din yung lahi ni Judah. Dahil dito lalabas yung royal seed. Alam niyo, it deserves another preaching yung pag-preserve kay Judah. It deserves another. Especially yung story nila ni Tamar. Kung paano iningatan ng Diyos kahit na gumamit siya, no? Tingnan niyo mga kapatid, yung physical lineage, no? Kaya ang sabi ni Paul, nung na-expound ni Paul ang faith is revelation. Nung in-expound ni Paul ang faith sa Hebrews 11, inisa-isa niya ang heroes of faith. Dahil lahat yan, they prevailed against the gates of the enemy. Sige nga. Pag inisa-isa natin yung Hebrews 11, Moses by faith. Kasama niya ang Israel. Lahat ng pangako ng Diyos tinupad sa Egypt, lumabas sila. Dumating sa point, sinubok. Mga kapatid, walang possession pag walang trials. Bago mo ma-possess, may trials yan. Kung ayaw mo ng trials, wala kang totoong possession. Ha? Masaya na sila, nakalabas na sila eh. Bigla sila na-corner. Sa likod sundalo ni Paraon, ilang gubat, Red Sea. Sabi ng impyerno, patay kayo. Ang pintuan ng Hades sa panahon yon, yung Red Sea. Hindi kayo pwedeng tumawid dyan. Malalim yan. Kaya aabutan kayo ni Paraon, doon nagkamali si Satanas.
Sila Moses, binhi yan ni Abraham. At ang pangako sa binhi ni Abraham, sino ba si Moses, di ba? Saan galing si Moses? Saan tribo galing si Moses? Galing yan kay Levi. Kanino galing si Levi? Galing yan kay Jacob. Saan galing si Jacob? Kay Isaac, kay Abraham. Kaya may karapatan. Nung sinabi ng ating Panginoon kay Moses, why cry, Moses? Hallelujah! May pangako yung lipin nyo. Speak. Hallelujah! Amen! Speak! Walang nagawa yung pintuan ng Hades, bumuka. Hindi na naig ang Red Sea sa mga binhi ni Abraham. Totoo, tama ba? Ha? Nahati. Yung inaakala ng impyerno na corner ng Israel, binhi ni Abraham na nasa tapat. Speak. Bride of Christ, speak. Minsan ako, pag nag-speak, pabulong lang. Pero yung asawa ko, malakas mag-speak yan. Bagyo, lumayas ka. Lumayas talaga. Ilang beses ko siya narinig doon. Siyempre, may konting desperation na yun. Naawa din ako sa asawa ko. No? Lumayas ka, bagyo. Lalayas yan. Pag binhi ni Abraham ang nasa harapan. Nahati yung dagat. Walang nagawa yung pintuan ng Hades. Hallelujah. Naglakad sila sa tuyong lugar. Why? Magagaling sila? No! Anong alam na Israel sa warfare? Alipin sila doon sa Egypt. Pero hindi na wala ang pagiging binhi nila ni Abraham. Amen. Ay, merong isang tapat na lingkod ng Diyos sa Babylon. Nung lumabas ang utos na hindi ka na pwedeng manalangin na ganitong oras, walang pakialam si Daniel doon. Ang ginawa pa ni Daniel para palalain pa, binuksan niya pa yung bintana niya para makita siya ng mga tao, nagpe-pray siya, nagsumbong sa hari. Di ba sa ayon sa kautusan, mahal na hari? Kasi sa totoo lang, kaya lumabas yung law na yun, nainggit na sila kay Daniel eh. Kaya nakita niyo ba mga kapatid, kadalasan ang bride, kaya ka pinipersecute, sa totoo lang, nainggit lang yon. Sa totoo lang. Ang inggit na yun, hindi sila yun. Galing sa impyerno yun. Kaya yung inggit, galing sa impyerno yan. Kaya walang bride na inggitero-inggitera. Meron ba? Nainggit ka ba pag pinagpapala yung kapatid mo? O nagpapasalamat ka? O pagka naiinggit ka, ibang spirit yan. Galing sa impyerno yan. There is something wrong. Pag naiingit kasi ang isang tao, dalawa lang yan eh. It's either hindi ka natutuwa sa sinasapit ng iba or hindi mo nakikita yung binigay sa'yo ng Diyos. Pero pag pareho mong nakita yon, walang inggitan dito. Magtutulakan tayo pataas, hindi tayo maghihilaan pababa. No? That's the way it is. In other words, sinumbong. Anong parusa? Anong parusa kay Daniel? Ha? Dadalhin siya sa lion's den. Overnight, alam nila, lalapain na si Daniel. Oh my God! Ang pagkakamali ng impyerno, binhi ni Abraham yan. Kaya nilagay si Daniel sa lion's den. Walang magawa yung mga bunganga ng leon. Hindi makakilos. Yung mga bunganga ng leon, those are the gates of hell. Hindi sila makalapit kay Daniel. Ang sabi ng prophet, ba't hindi sila makalapit? Kasama ni Daniel ang pillar of fire. Takot ang mga leon sa apoy. Hallelujah! Wala. Lahat ng leon sa lion's den,
naging maamo. Kaya kinabukasan nung tinignan nila, si Daniel, buhay. The gates of hell shall not prevail against the physical seed of Abraham. Ay, naku, ang daming kwento niyan. Isama pa natin ang 3 Hebrew children. Kasunod kasi ni Daniel, yung tatlo eh. Sa sobrang bilib ng hari kay Daniel, ginawa naman siya ng image. Di ba? Nung ginawa siya ng image, si Daniel yun eh. No? Sambahin daw yun. Okay, listen to this. Ha? Sino ang pastor nila doon? Si Daniel. Ilan ang miyembro na din dyan sa church niya sa Babylon? Ilan? Ha? Ilan ninang? 3! Imagine niyo yung church si Daniel, ha? 3 lang ang miyembro niya. Shadrach, Meshach, Abednego, ang pastor nila, si Daniel. At ang ginawa ng statute, yung pastor nila. And yet yung 3 yon, hindi sila sumamba ron. Because they have the rock of revelation of who God is. Hallelujah! Alam nilang pastor namin yan, pero hindi siya Diyos. Oh my God. Siguro litong-lito si Nebuchadnezzar. Ito pang 3 ang hindi sumamba. Pastor nila yan. Pero mataas ang kapahayagan ng 3. Yes, pastor namin si Daniel, pero hindi siya Diyos. Aksidente ba? Listen to this. Aksidente ba na sa panahon yun, wala sa eksena si Daniel? Nasa si Daniel noon? Nung susunugin yung 3, pinayagan ng Diyos yun para makita kung sino magliligtas sa 3. Ano ang gates of hell sa panahon yun? Hurnuhang apoy. Lahat ng papasok dyan, patay. Amen. Old Testament pa lang ito, mga mahal kong kapatid. Physical seed pa lang ito ni Abraham. Kasi hihintayin natin yung royal seed niya in fast forward. But I'm saying, mga kapatid, no? Physical seed pa lang to. Nung hindi sila sumamba, alam niyo ba parusa sa inyo? Alam po namin. Alam niyo ba mamamatay kayo? Alam po namin na ililigtas kami ng Diyos namin. Oh my God. Ha? Eto, wala si Daniel. Kung kailan may problema sila, wala yung pastor natin. Minsan may mga ganyan pa eh. Sa ibang church, buti na lang dito, walang matampuhin eh. Yung pastor namin, kung kailan kami may problema, saka nasa mission work, minsan papahinging tulutan ng Diyos yan. Para makita mo kung sino magliligtas sa'yo. Si Lazarus nga namatay eh. Best friend ni Lord Jesus Christ yun eh. Pinayagan ng Diyos yun. Dahil sabi ni Lord, kalooban to ng Diyos para may makita kayo. Nagpa-practice na rin tayo rito ngayon na mag-go beyond yung paningin natin, hindi sa tao. We worship God. Mahal na hari, with due respect, ililigtas po kami ng Diyos namin dyan sa hurno ng apoy. Mga ano to eh, mga binhi ni Abraham eh. Tanyo yung faith nito ha. Pero mahal na hari, kung hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami yuyukod. Ay, may ganyan kaya tayong faith? Paralagay ko, unconditional na yun. Kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami yuyukod. Oh, God was so pleased. Alam nyo, ang dramatization ng prophet dyan, habang nandun sila sa paglalakad sa horno ang apoy, may nag-uusap sa langit. Nabasa nyo ba yun? Nabasa nyo ba na nag-uusap ang Panginoon, si Gabriel, si Wormwood, at saka si Michael? Mga kapatid, hindi ordinaryong anghel ang kausap ni Lord, ha?
archangels. Sabi ni Michael kay Lord, Lord, bababayin mo na ako, tabak lang ang katapat niyan, patay lahat yan. Huwag, Michael. Sabi ni Gabriel, ako na lang pababayin mo, Lord, isang mensahe lang yan. Huwag, Gabriel. Si Wormwood ang pinaka-perfect dyan, kasi tubig yun eh. Lord, pababayin mo lang ako. Tubig lang ang katapat ng horno ang apoy. Ano sinabi ng Panginoon? Huwag niyong gagawin yan. Wala ni isa man ang gagawa niyan. Wala sa inyong tatlo. Kasi ako ang bababa. Hallelujah! Mga kapatid, pag nanindigan ka kay Lord na talagang mapiplease siya, siya ang bababa. Kaya nandun sila sa gitna ng horno ang apoy. Bakit kaya sila lang hindi nasunog? That the gates of hell shall not prevail against these three seeds of Abraham. Alam mo yung mga naghatid sa kanila, doon pa lang si entrance, patay na eh. Malalaking tao yun, patay na. Kasi hindi sila binini ni Abraham. Wala silang ganun pangako. Pero yung tatlo na nandun sa gitna, pati yung damit, hindi nasunog. Alam niyo kung ano nasunog? Sa tatlo? Alam niyo kung ano yung nasunog? Yung tali na gapos nila. Lumaya pa sila sa gitna ng hornohang apoy. Mga kapatid, minsan nadadala tayo sa gitna ng hornohang apoy. Amen? Minsan, matataranta na tayo eh. No? Minsan mararatil na tayo, Lord, bakit ako nandito? Pero wag tayo mag-alala. Kahit nasa gitna ka ng hornohang apoy, pag binikan ni Abraham, hindi ka masusunod. Lalaya ka pa. Kaya nga napatayo si Nebuchadnezzar. Oy, sandali. Bakit mahal na hari? Tatlo lang yan, di ba? Tatlo lang ang nilagay natin dyan. Bakit apat sila? Hallelujah! Seeds of Abraham! The gates of hell shall not prevail. At yung isa, mukhang anak ng tao. Ang nakakita, yung hari. Yeah. Thank God. Ngayon, sino ba rito nasa gitna ng horno ang apoy? Of trials and suffering. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng element, ang ginto lang na pag nilagay mo sa apoy, lalo natutuwa. Kasi ang ginto lang na pag nilagay mo sa apoy, lalo siya nagiging pure. Pag papel ang nilagay mo sa apoy, sunog. Kahoy, sunog. Dayami, sunog. Other minerals, sunog. Pero pag ang ginto ang nilagay mo dyan, oh my God. Dyan galing yung that the trial of your faith is more precious than gold. The trial of faith is by fire. Minsan dadaan tayo sa apoy. Pero hindi tayo natitinag. Lalo pang kumikinang. Kaya sabi ko last time, di ba, hindi na alam ng impyerno kung anong gagawin sa bride. Bigyan mo ng pagsubok, lalong kumikinang. Yes. I'm a seed of Abraham. Sa dami ng problema natin, hindi tayo nalugmok. Lagi lang tayo nag-overcome day by day. Nung Thursday ng hapon, gumrabi na. Parang sinusubok na talaga. Ako sinusubok din yung mind ko. Of course, yung bagong kasal, they have the decision. But as a father, syempre, pagka-critical na yung decision, I just say, I still believe. And tomorrow is another day. Ako na nandun kami sa prep house, tuwang-tuwa ako nung lumabas ako. Talagang lumabas ako eh. Oh my God. It is the rising of the sun. Yeah. Mabuti si Lord sa mga anak ko, Lord. Salamat. There is no way to stop worshiping Him. That even the ceremony went well,
Yung mga bisita halos kompleto naman. Nanghinayang lang yung mga hindi pumunta kasi alam nila bagyo. Yun ay, sana pumunta kayo eh. Walang bagyo. Yeah. And of course, tayo as a church, we are all rejoicing. And syempre, kami nakikita namin yung mga bata, no, na they're happy kahit na angkit ng bahay nila ngayon para sila nagbahay-bahayan. Yeah, it's a good thing. And of course, salamat sa lahat ng prayers. Hindi lang isa yan, I believe. Umabot yan hanggang ibang bansa. And how can this, no? Kaya nga, hindi natin may isa-isa. Pwede pa natin sabihin si Joshua and the walls of Jericho. Pwede pa natin banggitin si Samson tsaka yung gates of Gaza. Pwede pa natin banggitin si David, nung nauhaw siya. The three warriors of him has encompassed the gates of Bethlehem. Marami yan. Pero ito, exciting. Yung spiritual seed. Hallelujah. Sabi niya rito, Galatians 3:14, tayo Gentile tayo, wala tayong dugong Hudyo. Paano yan? Huminto na ba yan? Kung makikita natin ngayon, problemado ang Israel eh. Kasi hindi na sa kanila ngayon yung blessing ng seeds of Abraham. Paano mapupunta sa Gentile ang seeds of Abraham? By blood yan, no? Kaya sabi sa Galatians 3:14, that the blessing, pwede nyo basahin yung buong chapter, okay? For us to get the context, but paliwanag ko lang ng context for us to save time. Kasi magsiselebrate pa tayo ng birthday ni Sister Aileen mamaya. Bukas ang birthday niya, pero naghanda na Sister Aileen. No? Hanggang alas 12 tayo rito. Salubugin natin birthday mo. Dito ka tutulog? Hindi. Yeah. Happy birthday, Sister Aileen. Nandiyan ba si Brother Pabs sa Zoom? Wala. Di yata nakapanaig sa pintuan ng hadis, ha? Ha? Iba na oras doon. Tulog na. Okay. Glennis, may work? Okay. So, akanta natin mamaya si Sister Aileen. Salamat kay Lord. Ha? Iba? Brother Pablo? Okay. Paano mo nalaman? Buti na narinig niya. Dito pa po ako. Si Galaxy A03 pala siya. Nandiyan naman pala Sister Aileen. Ikaw naman tampo ka agad sa isip mo. Yeah. God bless you, Brother Pabs. Tamo kahit antok to, ha? Samahan tayo. Birthday na asawa mo bukas. God bless you. May mga kapatid tayo nakakabit sa atin. Italy, Middle East, Australia, Bacolod, even sa Zambales. God bless everyone. Okay. Sabi sa 14, that the blessing of Abraham, yun yung blessing ni Abraham eh, yung conquering the gates of the enemies. God bless you, Sister Josephine. Ikaw lang mag-isa? Okay. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Now it's not the bloodline anymore. This is now the faith of Abraham. Na kahit Gentile tayo, if we have that kind of faith, and faith is what? Revelation. Might come through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sino ang tamang channel ngayon sa Gentile? Lord Jesus Christ. Kasi si Lord Jesus Christ, physically speaking, galing din siya kay Abraham. Judah. Our Lord Jesus Christ is the lion from the tribe of Judah. At si Judah ay galing kay Jacob, si Jacob ay galing kay Isaac, si Isaac ay galing kay Abraham. But this time, pagdating kay Lord Jesus Christ,
This is now by faith. Gentile. Itutuloy ko. Brethren, I speak after the manner of men. Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or addeth thereto. Now, to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seeds, yan yung si Isaac, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Naka-channel ngayon ang pangakong yan kay Lord Jesus Christ. Now, si Lord Jesus Christ is the beginning of the new creation. Hindi mo na kailangan maging Hudyo ngayon. If I am in Christ, then I am also the seed of Abraham. Then, the gates of hell shall not prevail against me. Amen. Sana nare-realize yung posisyong yan. Upon this rock, I will build my church. Sinabi ni Lord yan, ano bang church yan? Gentile church na yan. And the gates of hell shall not prevail against it. Bakit? Si Lord Jesus Christ na ngayon ang tamang channel ng pangakong ito. Yeah. Before Abraham, I am. Palagay nyo kanino galing yan. Yeah. Before Abraham was, I am. Okay. Look at this church. Ewan ko kung na-quote ko to, Nak. Jesus said in the parable there of the sower. Na-quote ko ba ito last Sunday? When a sower went forth and sowed seeds and some, the enemy come around and sowed some weeds in the wheat. He said, let them grow together. You're always pointing how wicked the world's getting. No? Yan. No? Minsan sinasabi natin, talagang pasama na pasama na ng libutan. It's biblical. Lumalago din yung damo. Kagabi nga nagulat ako sa aking mahal na asawa. Bigla na lang niya nabanggit. Dad, dumadami ng bakla, no? Sabi ko, ngayon mo lang ba nalaman dyan? They're everywhere. May mga nakatago pa dyan. Ganyan kasama ang sanlibutan natin. At ito yung matatapang pa, ha? No? Dati nagtatago yung mga ngayon, lantad na sila. At matatapang sila because that's biblical. Sa panahon nila, ang tatapang ng mga bading. Ginaganyan nila yung pintuan nila, ipakita mo sa amin yung dalawang poging anghel. Bakla talaga. Pero mo, mga anghel, kaya sabi ni Lot, huwag niyong pakikialaman yung mga anghel, anghel yan. Ito na lang yung mga anak ko, babae, bakla nga eh. See? As in the days of Sodom, ganyan din ang panahon natin. No? Ako, kinakabahan ako sa 2 bill na lalabas. No? Lalo na pagka pinayagan ng ikasalang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Katay na yung mga lisensya namin. Ano sa kasal? Buti na lang merong disclaimer ang law na hindi ako pwedeng magkasal pag isa sa party ay hindi ko member. May karapatan akong tanggihan. Kasi pwede maging grounds ng separation nila. Nangyari yan kay Chris Aquino at kay James Yap. Sila nga ba? Tama. Naghiwalay ba sila? O kasi, naghanap ng grounds. Ayaw nila sa isa't isa eh. Ang grounds, yung nagkasal sa kanila, pareho hindi nila pastor. Ayun. Naging matibay. No? Kaya, ay salamat ka ko. Wala naman siguro akong membrong bading, no? Meron ba? O tomboy? Yeah. Kaya pwede kong tanggihan yun. Kasi palagay ko, pag lumakas ang batas na yan, hindi mo na sila pwedeng tanggihan. Karapatan nila yan. Oh my God. The prophet said, sabi niya rito,
You're always pointing how wicked the world's getting. But you fail to see how the powerful the church is getting at the same time. Dalawa yan. Habang sumasama ang sanlibutan, nagigain ng power ang believers. For me, For me lang. This is personal. What happened last Friday? Pinakita ng Lord. Kaya natin magsalita, mangyayari. Yeah. Nakita ko sa buhay ni Baram, sinaway yung bagyo eh. May nakita kasi ako eh. Talagang sinaway niya yung bagyo. Tumalis talaga. Nagulat yung mga nasa baba. May bagyo, ba't ang ganda ng panahon? And that happened last Friday. Pero mo ang tukso talaga eh. Habang lumalabas yung isang bagyo, may pumapasok. Lord, pareho silang hihinto. Isang Christine, isang Leon. Ang forecast niyan, habang lumalabas may pumapasok. Nakita mo naman kung gaano talaga patitibayin ni Lord ang faith natin. Sabi ko nga, sa buong buhay ko ngayon talaga ako nag-abang ng bagyo. Iba pa dyan mga kapatid na nagbabantay yung taal ha. Days before, nagbabantay yung taal. Tamo nga naman. But in Jesus' name, tahimik lahat yan. I want us to be happy. Prayer ko palagi yan. How about yung prayer nyo? Baka mas malakas yung sa inyo. May nag-fasting pa nga. Sorry honey, hindi ko kaya mag-fasting. Kaya ko naman ipag-pray yun eh. Pag-fasting talaga, may matindi ka nang hinihingi. No? Kaya honey, meron ako ipapag-pray ngayon. Para pag meron ka sa hospital, may dadalaw na sa'yo. Alam na, ha? Gusto mo mag-fasting ako dyan? Baka biglang dumating bukas yan pag nag-fasting ako. Ang iyong boyfriend. Gusto rin namin maging masaya ka rin. Ha? Kasi yan siya, sinasabi niya, Pastor, hindi na ako mag-aasawa, sa inyo na lang ako magsasama hanggang, sabi ko, wag mo sabihin yan, maganda mag-asawa ka. Welcome ka naman sa family kahit may asawa ka eh. Nung tumagal-tagal na, hindi, Pastor, gusto mo pala mag-asawa, sabi ko sa'yo. I told you. Yeah, ganyan lang yan si Honey. Siya nag-aasikaso ng lahat. No, reliable secretary yan. Yes! While the world is getting wicked, sabi rito, dandamin natin yung quote ha? But you fail to see how powerful the church is getting at the same time. She's rising up. Is standing on the field. Oh, she's a little flock, but brother, God's with her. Amen. Hallelujah! And she's going to triumph just as certain as Christ rose from the dead. Amen! God's church shall never fail. Kahit anong challenge sa atin, mga kapatid, hindi mawawala yung challenge. Kasi yan ang nagpapalakas sa atin. Sabi rito, God's church shall never fail. The gates of hell shall not prevail against it. So they'd be against it, but they cannot prevail. Lalaban yan. Maghaharapan yan. Head to head yan. But the gates of hell shall not prevail. Kaya pag humarap ang bride sa problema, nakaharap yan, hindi yan tumatakbo. Hindi yan tatago, humaharap yan. Kailangan mong harapin. No? Alam niyo mga kapatid, pag lumaban si Manny Pacquiao at may nilabas sa kanyang opponent na magaling at tumakbo siya, talo siya. No? Pero pag hinarap mo yan, and you have the full faith that this will not prevail, that's it. The church is going to triumph through the blood of Jesus Christ to the victory march. I'm positive of this one thing, that God will have a church without spot, wrinkle, or blemish. Amen. I'm so happy about that. I am as well. Yeah. Konti na lang. Now,
nagkaroon ng right channel. No? The right channel is now Lord Jesus Christ. Problemado ngayon ang mga binhi ni Abraham physically. Araw-araw gera sa Israel. Kasi tinanggihan nila yung Messiah. Yung right channel natin, tinanggihan nila. Kaya ang blessing ngayon nasa Gentile church. Nasa Gentile bride actually. I'll quote this. If you want to go back a little further, just as far as historical, you could see the Word. In the beginning was the Word. But what is the Word? A word is a thought manifested. A thought spoken forth. God first, He perceived the thought and spoke it, and meant became a word, and the word became material. So everything that God that spoke in His Word, received into its right channel, will materialize that word for whatever the promise behind it is. God will do it. He's obligated to it. Then, if ye abide in me, and my word abide in you, then you have God, the word in you. And you believe the word, just as you believe God, because it is God, and it's inseparable. Then, if you have God's word in you, and you have God's life in you, you have God in you, and whatever God's word speaks forth out to you, it will have to come to pass just like it was spoke from God. It must have the right channel. Well, nung hindi pa na-aresto yung isang kilalang mangangaral na kaya raw pahintuin yung lindol, stop! Di ba? Kaya raw, kasi ang gusto niya authority. But it point out na hindi siya authorized. Di ba? Merong right channel yan. Merong tamang dadaanan yan. Ang right channel natin ngayon is si Lord Jesus Christ, the Word. That's why we have the right to speak. Hindi ito ibinigay sa lahat. Ibinigay lang ito sa mga elected, mga believers na tumanggap ng mensahe sa huling panahon. The word of the day is the right channel. Well, ito, babasahin ko ito ulit para malaman natin na may mga dinadaan tayong mga hurnuang apoy. But it will not prevail against us. But we will prevail against the enemy. The gates of hell shall not prevail against us. Psalm 34:19. Madalas ko itong banggitin. Para lang ma-realize natin. Marami tayong pagsubok, kaunti. Sino itong kaunti ang pagsubok? Sinong kaunti? Huwag kayo mahiya. Sino itong wala? Walang affliction. Parang alam nyo na. Sino rito ang konti? Uy? Sino rito marami? Dami. Congratulations. Amen? Congratulations. Psalms 34:19. Biblical tayo. Many are the afflictions of the righteous. Amen. But the Lord delivered him out of them all. Hallelujah! Amen! This is a declaration. Kahit gaano karami yan, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat. Anong silbi na 5 lang ang pagsubok mo, sa 2 ka lang niligtas? Tama? Daig yan ng 100 pagsubok, pero niligtas siya ng Diyos sa 100. Konti lang pagsubok ko, 5 lang eh. Kaya lang, niligtas lang ako ni Lord sa 2 eh. E di may utang ka pang 3. Yung 100 may pagsubok na believer, ililigtas siya ng Diyos sa 100. Ano ang purpose ng marami? Pinalalakas lang tayo. Sinusubukan lang tayo. Marunong kayo sumagot ha? Siguro nabasa nyo na yan. Diba, Mami Roji? Si Mami Roji, talagang matyaga ito mag-alaga kay Pastor Joe. God bless you, Mami, ha? Yeah. I have seen their life there.
Araw nila minahal si Pastor Joe at inalaga ang matyaga. But kaya malakas na yan si Mami Rogie. Pag alagayin mo na yan na 100, kayang-kaya niya yan. Yeah. Thank God. Ilagay niyo yan, i-print niyo, ilagay niyo sa refrigerator niyo. Pangako ng Diyos yan. Ililigtas ako ng Diyos sa lahat. Let me tell you something, brother. Listen to this, and I say this with respect, hallelujah. All hell can't stop it. It's ordained of Jesus Christ to be so, and it will be. For upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. How? What is it? What kind of a church? Flesh and blood has not revealed it to thee, Peter, but my Father, which is in heaven, has revealed it to you. Spiritual revelation by the Holy Ghost of the Word of God. On this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. She's moving on. Now, brother, being she's been made fun of and persecuted and pushed back and everything, one of these glorious mornings, hallelujah, the great master who stands in glory, pointing out his servants, not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. Not by theology, not by grammar, not by these other things, but by simple, holy, unadulterated faith in the Son of God and what is said in this word. He's painting a picture. He's painting a picture. What is it? A Holy Ghost-filled church that foreordained before the beginning of the world to appear yonder in His glory. And some of this morning, He will sweep down through the heavens. Hallelujah. Like a great magnet, and He will pick up that little church that's been persecuted, hung here yonder in the Hall of Fame, when she goes to the sky shouting, "This robe of flesh I drop and rise." Kanta na yan, no? One day, no? Nakatingin na tayo doon. Whatever circumstance we have, many are the afflictions of righteous. Kung titignan niyo sa Bible na binasa natin, pag matuwid ka, mas marami kang pagsubok. Pero ililigtas tayo ng Diyos sa lahat. Few quotes na lang. And then we will pray. We'll sing again upon this rock. Few quotes na lang. Siguro, 2 na lang. I've seen people who just couldn't even come for healing. Just be sitting there and go home after being submissive to the Holy Spirit. And then go home and be perfectly made whole and didn't even realize it. The Holy Spirit is the healer. The Holy Spirit is here tonight to energize every life to do everything. Now we see what the basis of divine healing. We'll have to draw this to a close just because time won't let us speak much longer. We've got to bring it to a close. Now, there's something that's wrong. And in the beginning, listen to this. And in the beginning, God has created you to be a master of every circumstance. Originally, tayo bilang mga anak ng Diyos, we must be the master of circumstance. Pag sinabi mo circumstansya na hindi maganda, minsan hindi mo maiwasan yan eh. Pero dapat ikaw ang master nun. Hindi mo master yon. No? Para bagang, yes, kung meron kang problema, but you are above your problem. The problem is not above you, but there's the problem. No? Nandyan yan. That's the origin. That's authentic. That's God's Word. There was nothing could happen unless you was the master of it. That's what you were created for. Yan daw ang design natin. Kaya nakita nyo ba mga kapatid,
pag napapractice na at na-exercise natin yung faith natin, kahit anong dumating na problema, alam mo may solusyon. Kahit anong dumating na karamdaman, alam mo may kagalingan. Hallelujah! Because we are the master of it. Another quote. Siguro last quote na ito. Last two. Sakto lang. In St. Matthew 19:18, it is said, St. Matthew 28:18, he said, all, after his resurrection, all powers of heaven and earth is given into my hand. Then he did not lose his powers, he gained more power. Nung namatay si Lord Jesus Christ at nabuhay mo siyang muli, he gained more power. Is that right? Then if he has gained more power, then he can do more things. Is that right? Kaya yan ang principle ko eh. Pag ang isang bagay nabubuhay ulit, mas malakas yan. Dahil galing na siya sa kamatayan. Yeah. Kaya nga tayo, kailangan mamatay tayo sa kasalanan. Kaya nga merong born again experience. Pag tayo namatay sa kasalanan, lahat ng totoong tumanggap kay Lord, the desperate siya na, Lord, kailangan ko kayo. Then magsisisi tayo sa kasalanan natin. Pagka iniaw sa tubig yan, it will gain more power. Water baptism pa lang yun. How about baptism of the Holy Ghost? Pag namatay na tayo talaga sa kasalanan natin. Yeah, may mga panahon nagkakamali pa rin tayo. But one day, no? I'll continue to read this. Now he's living in the church today. Do you believe that? He's the same yesterday, today, and forever. Promising the same works that he will do, even more. You believe it to be the truth, then what the basis do we have tonight for our faith? The first thing, friend, there's some of you here may not believe in divine healing, may not believe in the power of God. First, you were born here to control all circumstances. Now, circumstances, lagi lang nandyan yan. But how do you react to it? Example na natin itong recent lang. Nung araw ng kasal. Walang magandang circumstansya the day before. Alam niyo, hindi ko nga pinost yung mga video rito na baha na rito, mga kapatid nagluluto ron dahil gutom na kami, hindi kami makalabas para kumuha ng pagkain. Lahat ng pagkain available dito, kinain na lang namin. No, may nagbabantay ng baha ron, mayroong baha dito. Tapos aalis, yung isang desisyon pa na, aalis ba tayo doon sa prep house? But the bride is the master of circumstance. Hallelujah! We still believe. Nung huminto ang ulan, pina-check ko yung water level doon. Chinek ko yung water level dito. May palatandaan ako dito. Yan, yung pinakababa na lubog. 3 bloke na nakikita ko. Bumaba na ng bumaba. I like my kids. They said, Pastor, kasi si Aaron hanggang ngayon, Pastor tawag sa akin. Naiya pa siya akong tawaging dad. Di ba, Mami Roji? Ikaw naman pinapagalit ang mogat si Aaron. Masasanay din yan. No? Tuloy po tayo. Good. Alam mo, maganda ron, lumakas agad ang faith nitong mga anak ko. At least nagsisimula pa lang sila, may patotoo sila. May kikwento sila sa mga apo ko, just in case na magtagal pa sila. Yeah, mayroon ka na nakita eh. No? Ako, ang basis ko, si Barbanam na sinaway yung bagyo eh. Si Lord Jesus Christ nang gumising, sinaway yung bagyo. Talagang wala na. May basis ako eh. Ito talagang tayo. Sa atin mismo nangyari. Salamat kay Lord. No? The gates of hell should not prevail against this church that was built upon the rock of revelation of who He is. Thank you, Lord.
Can we all stand? I'll read my last quote. So natapos natin itong gates of hell shall not prevail. In the church of the living God this morning lays the power to heal all sickness. Have you imagined that sentence? Have you imagined this sentence na una kong binasa? In the church of the living God this morning lays the power to heal all sickness. Kung baka may power si Lord na may pinagbigyan na siya. Kaya naniniwala ako sa Biyernes, mas malinaw na salita ko. Medyo umuubo pa ako yan, pero mas grabe ito ng linggo, di ba? Sa totoo lang, pag ako nagpa-check up sa doktor, isa lang naman ang advice niyan eh. Huwag ka magsasalita kahit bulong. Paano ako hindi magsasalita? Trabaho ko to. Alam ko naman yun. Kahit IM ang konsultay mo, ENT, no, huwag ka magsasalita. But I cannot do it. Nung Lunes, medyo hindi ako masyado nagsalita. But I believe, no? In the church of the living God lays power to overcome all temptation. Hallelujah! In the possession of the church of the living God this morning lays the power to change sin and throw it away and receive the baptism of the Holy Ghost. Yung kasalanang matagal na nagpahirap sa'yo, may karapatan kang itapon ngayon. Itapon mo yan. Minsan may kausap ako na hinahirapan siyang i-overcome yung weakness niya, kamuhian mo yan. Huwag mong tanggapin yan. May karapatan tayo ngayong gabi. Nasa sayo na yan. Ibig sabihin, ibigay na ni Lord sa bride. Nasa sayo na yan. It lays the power. In the church of Jesus Christ, whatsoever you desire, ask in my name, and it shall be given unto you. I'm just quoting quotes, mga kapatid. Hallelujah! A little while the world, or not the seed, the unregenerated seed, will see me no more. Yet you'll see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. What? The royal seed. The works that I do, shall you do also. Who's the royal seed? Lord Jesus Christ Himself. I'll verify myself that I am with you. For this son shall follow them that believe. He shall possess the seed of his enemy. He shall possess. His seed shall possess the gate of his enemy. No matter what gate it is, if it's sickness, temptation, sin, whatever gate it is, it's conquered, and the seed of Abraham possess it. Amen. Hallelujah. Much grace. Salamat kay Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Prayer request ni Balai, Sister Bebs. While we'll be worshiping our Lord. Prayer request for traveling mercy on November 5 to 7, bound for Japan. Balay po siya sa Japan. Leisure ba to o work? Work talaga. 3 days lang. God's provision, physical, mental strength, and knowledge to carry out my job well and protection as well. Please help pray po that wherever I go, wherever I do, the Christ-like token will be displayed in my life all the time. That's a good prayer. At protection po sa whole household sa Madison. So pray for pag-uwi ni Mami Roger sa Bacolod on November 1 after morning service sa PUP. We'll pray for it. No? Yung aking mga
titas naman, next week pa sila uwi. We'll pray for that on Sunday. Thank you and God bless you. Glory to God. Prayer request naman ni Sister Kate para kay Lucas, no? Nagkalagnat kasi. Nagpabakuna. Si Zion yan, no? Babakuna rin. So actually, yung mga lagnat ng bakuna, ano yun eh. Hindi yan sakit, no? But of course, may symptoms ng lagnat. We'll also pray for it. Of course, sa buhay ni Sister Eileen, kaarawan niya bukas. So, hindi niya sinabing edad niya kanina, secret daw. Malalaman din natin mamaya yan. God bless you, Sister Eileen, for being faithful besides all the challenges sa buhay. Yeah, magandang regalo sa ni Lord, pinagaling ka na. Okay, hindi ka na hospital or anything. Salamat kay Lord. Still, I want to thank God for sa aming mga anak, Aaron and Zoe, for their good start sa maiging ceremony sa araw na yon. All the preparations talagang natupad na pinakita ni Lord ang kabutihan niya. Me as a father, no? So, may anak na akong lalaki ngayon. May mabibigyan ako ng advice na kakaiba, no? Panlalaki naman. Mga pang diskarte na to. Yeah. Salamat kay Lord. Marami tayong mga pagsubok, but God will deliver us in all. Salamat kay Lord. Of course, if you have prayer requests in your heart, we are the master of circumstances. Salamat, aming Ama, for your blessings of your word. That upon this rock you have built a church, and the gates of hell shall not prevail against it. As you bless, Lord, Sister Beverly Rosario, Lord, sa kanyang biyahe sa Japan this coming November 5 to 7. Your traveling mercy, Lord, and productive meetings there sa kanyang trabaho, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, as you also pray that your life be displayed everywhere she goes. Grant it, Lord God, salamat. While you bless her work there, kayo rin ang nag-ingat sa Madison, Lord. Dahil kung wala ang nanay, wala na rin sa bahay, Lord, ang kuya, but the kuya can monitor, Lord. Kayo mag-ingat at magpala. This is just a transfer of residence, but the family is still intact. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, salamat aming Ama for your divine protection and abundant provisions. Gaya ni kay Mami Ruji na mabiyahe, Lord, this November 1. We are happy na nakapiling namin siya, Lord. Being a wife of a pastor and a mother and a grandmother, Lord, that really displayed the word. Salamat aming Ama. Patuloy niyo siyang palakasin, Lord. We are happy that she is sharp and awake and alive and still enthusiastic. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, salamat sa pag-iingat niyo, Lord, sa kanyang kalusugan din. Even Pastor Joe, Lord, salamat. Another prayer of ours sa kasal ni Aaron at ni Zoe, Pastor Joe is well. Kahit hindi namin siya nakapiling in spirit, ikapiling namin siya. Maraming salamat po. We thank you, Father. Gayon din, Lord, sa dalawang bata, Brother Lucas and Brother Zion, they have just undergone vaccination. At ito, normal na sila magkalagdat, but Lord, you can remove the symptoms quickly and you will heal, Lord, ang mga bata. To all of us, Lord, maging si Sister Eileen that will celebrate her birthday tomorrow at narito siya ngayon. Brother Pablo is on the live Zoom. Sister Glennis is at work. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, Lord, you bless her. You bless her life. Faithful, Lord, na naglilingkod sa inyo. May mga pagkukulang, ngunit kahit kailan hindi kayo nagkulang sa buhay ng aming mga kapatid, Tagimakon family. Maraming salamat po, Lord. We're praying, Lord, sa darating ng November 1, your provisions, Lord God. Salamat din sa pagsasaayos ni Lord ng van ni Brother Raymond.
You have moved really, Lord. Kahit sa mga huling pagsubok, kumilos pa rin kayo, aming Ama. We thank you, Father, na hindi malaki ang nagastos at magagamit din ang van this coming November 1. And Lord, for the church anniversary on November 3, Sunday, we thank you, Father, for your word, for the enjoyment, for the lives, for the life. You have given this church blessings beyond compare. Pagpalaan niyo ang mga aming live Zoom journers na nakauwi. Tita Feabella, Lord, and Sister Auring from Australia. Tita Sister Feabella from Canada, kapiling namin sila sa anniversary. Salamat aming Ama. You are faithful to the church that is built upon the rock. The gates of hell shall not prevail. We thank you, Lord. We are lifting all our cares upon you, Lord. Maraming salamat, aming Ama. We thank you, Lord, for your word and blessings. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Others see with earthly eyes just what they want to see. You will see the things that never die. You will know and recognize by simple childlike faith the priceless truth that others will deny. Others say I'm just a man who'd like to dream his dreams. When others call a miracle on me, you listen for eternity in moments as they pass, and see with spirit eyes what others miss. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the powers of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Upon this rock, within a simple carpenter, Hallelujah, Lord you Jesus. see the sun. You continue to build your church, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father, for being a part of this church. Thank you, Lord, for being all of us here and listening, a part of this church that is built upon this rock of revelation. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord.
church will pray and will worship Him. Hallelujah. Thank you, Father. I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the powers of hell itself shall never more prevail against him. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I'll build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll build a strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. And it shall stand the storms of time. And it shall stand the storms of time. Amen. Ating palakpakan minsan pa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Upon this rock. Tayo maupo na, mga kapatid.